inyong lahat. Pilipinas, good morning, Ricky girl. Floral na floral ka na. Morning. And you, it's so nice. Oh, naka-checker. Thank you. You're very summery na, ha? Siyempre, Cool na nagbabadyan cool. ang summer. Oo, mga dahon-dahon. Mga dahon-dahon. Oh, diba? Para at least ito, diba? At saka blue and green, diba? Napakalamig sa mata. At ikaw naman, Paisley, ang ganda-ganda. Dito Paisley, Di ba checkered Paisley to. yan? Checkered? Oo. Alam mo, ikaw talaga. Kanina ka pa. Sabi ko talaga, God is fair. Kanina, nag-uusap-usap kami, binibigyan kami ng EP ng rundown. Nagsasabi, iba yung mga naririnig ni Ricky. Ko, ha? Ano? Ang layo. Anyway, magandang Kasi umaga ikaw lang po. binubulungan ito si Obet-Obet, ha? Hindi ako binubulungan. Oh, it's a beautiful Thursday. Thankful Thursday pa rin. Thank Nako, God it's Thursday. Thank God it's Thursday. I don't know lang if there's a lot to be thankful for kasi nga hanggang ngayon lahat tayo binabantayan natin yung gulo dyan sa gitnang silangan. Parang tumitindi pa. Oo, 'Di ba? Marami ng mga bansang ay sumasali, 'di ba? Pumapanig sa Estados Unidos tsaka sa Israel, yung mga iba pumapanig sa Iran. Kaya abangan natin mamaya. Parang this whole week, no? Everyday we were tackling something about the Middle East. Parang daw, lagi may bagong chapter. Correct. Ang World War III, supposedly, ang Oo, kinakapsyon ng mga oo, bata oo, ngayon. oo. Parang we survived. Kung ang Oo. mga boomers daw nag-survive ng World War II. Oo, 1 at 2. At Oo. pati, diba, ang ngayon daw, ang generation ngayon, World War III, every 3 days. Every 3 May days. every 3-day version. Nako. Okay, anyway, yung mga nakikinig po sa amin sa Radyo Aguila, Jesse 62, magandang umaga po sa inyo. Samahan nyo kami ni Ricky hanggang alas 10 po ng umaga. Kayo po ay, kung kayo po ay naiipit sa traffic, nako, magbaon nga ng maraming pasensya at magtipid-tipid na po tayo sa gasolina at diesel. Nako, ang dami talagang nasasayang na produktong petrolyo habang nakaipit ka sa traffic. Grabe, 'Di ba? no? Oo. So, sabi nga ng Pangulo, pinag-iisipan na niya kung maggagawa na siya ng 4-day work Oo. week. Baka okay rin yun, Okay 'di ba? din, Para no? maski na paano, nakakatipid ng isang araw ng pamasahe. Sabi nila, mag-work from home na lang. Pwede rin yun. Tayo din ba mag-work from home? Ay, sana, ewan ko, kung work from home. At least tayo, hindi na tayo masyadong maiipit din sa traffic. Kung Oo. karamihan po sa ating populasyon ay syempre nasa 4-day bahay. work week at sa diba? bahay, Pero oo. syempre hindi kami titigil na magkatid Oo, ng balita. pagbibigay Kahit hatid. holiday, walang holiday. Yes, Yan. oo. Tapos, meron pang mga panukala na baka mga magrasyon-rasyon ng gasolina, 'di ba? Sana nga matanggal yung excise tax para makahinga ng konting ating mga kababayan. Price freeze muna daw ng mga basic goods, sabi ng DTI. Crisis na talaga yung Crisis na kinakaharap talaga. natin. Tapos nanawagan ng Meralco na magtipid-tipid tayo sa kuryente. Si Diba? Secretary Garin. Oo. Sinabihan niya lahat daw ng government offices bawal ibaba ang temperatura ng aircon Oo. sa 25. Ayun. So 25 and above para siguro mas maano yung konsumo ng kuryente, Mas mahina. babagal, mas mahina. Oo. So, yung mga tipid tips. Okay, umpisa na po natin ang mga magagandang mga natin balita para hindi naman tayo puro nega. Ayaw natin maging nega star. Dapat megastar lang. Oo, mega star na lang tayo. Ito yung aming swabing pambugan ngayong Huwebes. Today is Thursday. Ang ating unang pambungan, ito po, kung ikaw ay isang senior citizen na, di ba? Usually, pagdating mo, pagsampa mo ng senior citizen, 60 years old, automatic ka na, pwede ka na kumuha ng senior citizen card. And usually, 60, nagpareterado ka na dapat. Retirement age na, Retirement no? age Oo. na. Pero ngayon, ito magandang balita. Yung mga senior citizen, pwede pa rin daw mabigyan ng pagkakataon na maghanap buhay. Ayun, pinatunayan po ito ng 15 senior citizens po na opisyal na pong inaprubahan bilang mga tour guides dyan po sa Intramuros. Alam naman natin, Intramuros, isa sa mga tourist destinations yan. So sa ilalim po ng Tourism Legacy and Livelihood Program ng Department of Tourism, binigyan po ng pagkakataon ang mga nakakatanda na maging bahagi po ng community-based tourism. Ano ibig sabihin nito? Isinagawa po ang programa, katuwang po ang National Commission of Senior Citizens at ng Intramuros Administration, kung saan sumailalim po sila yung mga lolo at lola sa mga interview at sa isang linggong training na may lectures at mock tours. Bakit? Sila po ay ang 15 senior citizen tour
tour guides. O, Wow. mga tour guides na. Oo. O, 4 dyan po, mga dating OFW. At yung isa dyan, isang retired broadcaster. Kabaro. O, kabaro natin sa Kabaro, industriya. oo. At dito po, mas lalong maganda yung kwento. Kasi itong radio broadcaster, he is 68 years old. And his name is Edgardo Satira. At mas kilala siya bilang si Tatay Ed. O, ayan, o, siya. tinan mo si Tatay Ed. O, ba, ang ganda pa ng katawan ni Tatay ganda. Ed, Slim, ano? trim. Oo. O, siya ay isang dating ang radio broadcaster. Ang ganda siguro ng ano niya. Ng boses Oo, niya. di ba? Ang sarap makinig sa tour. Modulated. Oo. Kung dati boses nga siya na nagbibigay buhay sa himpapawid, aba ngayon naman kasaysayan po ang binibigyan niya ng bagong frequency. So sinasabi niya siguro dito sa Intramuros, itong mga pader na ito, tinayo ito ng mga Espanyol, ng mga 15th century, mga ganyan-ganyan. So sa halip po, natahimik ang pagre-retiro, pinili ni Tatay Ed na yakapin ang panibago niyang misyon at gawing buhay at makabuluhan ang bawat kwento ng Intramuros para sa mga turista. So 'di ba, at least your self-worth is still there. If you're still able, if you're still physically strong, 'di ba, na magtrabaho. Kasi ayan, maraming walking diyan kasi 'di ba tour guide ka diyan At saka at least it will also benefit him physically, yung Oo, kanyang health, ano? kaya nga. Oo. Tsaka, syempre, goes without saying, kikita siya dyan. Tama. Di ba? Imbis na yung pension lang niyang inaasahan niya, may karagdagan siyang Kita. source of income. Pero actually, di ba? alam ba, talaga namang marami din ako nilang senior citizens. Even na pag-retired na sila, gusto nila siyempre maging aktibo pa rin. Correct. Aktibo pa rin kasi nakakabobo daw Oo. talaga naman kapag wala kang Oo, ginagawa. nakaka-boring talaga. Nasa bahay ka lang, nanood ka lang ng TV. Lalo na kung sanay ka, na nagtatrabaho, nagtatrabaho, di ba? Dapat maghanap ka ng purpose mo, di ba? Tama. Para yung purpose mo mas maging fulfilling para sa iyo. So if tour guide kasi nga at least gusto niya siguro marami siyang nakakausap. May Tama. mga taong ganun eh. Oo, tsaka malungkot din lalo na kapag halimbawa yung mga matatanda, marami matandang wala ng pamilya, Yes, walang oo. kasama. At least yan, di ba nakakahalubilo niya yung mga tao. Oo, tsaka something to look forward to, di ba? Everyday, Every day. ano? At saka yung mga ganyan, good vibes. Kasi syempre mga turista yan, Oo. di ba? Lagi silang yung mindset nila, ay, nako, it's a happy day. Gagastos kami, may makikita kami mga bagong tanawin. Aba, hindi ko lang kung magaling si Tatay Ed dyan eh. Sana marinig Bibigyan siya natin ng yung tip. boses niya, no? Oo nga, no? Bibigyan siya ng tip ng mga ayun, lalo na kapag mga happy foreigners. sila, mga Oo. foreigners. Oo. Dollars. Diba? Dollars. Ano ba yung maraming dyan sa Intramuros, mga Koreans? Koreans. O, di won. May won siya. di ba? Di magkakaroon ng billion si tatay kasi alam naman ng won natin, di ba? Oo, tsaka yung mga ganyan, usually hindi naman yung mga full-time di ba? Usually parang mga side job lang. So you like work siguro 4 hours a day, di ba? Hindi naman buong araw ka pag may mga tour groups lang siguro. So maganda yan pag-isipan nyo talaga yung mga Yes. ibang mga pagkakakitaan ng mga senior citizens. Diba? Ito naman, Patty. Sige. Speaking of senior, ayan, unang adult daycare sa Maynila Adult pa rin. daycare. Bukas na para sa mga senior citizens, pinangunahan nga po ni Yorme o si Mayor Isko, ang tawag niya, Patty ay Isko. Si Isko. Ang Moreno, ang pagbubukas ng kauna-unang private adult care center sa Manila na layuning mas pangalagaan ang mga nakatatanda at mabigyan sila ng aruga. Yan po ang Olof's Wife Adult Daycare Center sa San Andres Bukid na nag-aalok ng cognitive exercises and social activities upang maiwasan ang isolation ng mga matatanda. May mga pasilidad itong living room, dining area, napro, alam naman natin, mahilig ba Yung mga tulog kapag- daycare, di ba? Para ito ang adult, mga lolo at pang-lola. Oo. At mga safe space para sa music therapy at iba pang interactive activities. Ginagamit din nila ang care portal setup para masiguro ang personal na atensyon sa bawat senior. Good news din yan, Good ano? news din yan. So ito naman para sa mga nakakatanda. Kasi usually, di ba, naririnig natin daycare. So Oo, mga toddlers, bata. di ba? Oo. Pagpunta ni nanay at ni tatay sa work, di ba? Oo. Dinideposito dyan para maging productive. Right. O ito siguro, wala na silang trabaho, pero siguro gusto pa rin nila may mga kausap, social skills. Baka yung mga anak naman ngayon ang nagdideposito. Babaliktad nga ang mundo habang baliktad na. diba? Yung mga anak ang nagdideposito sa kanilang magulang dito sa adult care Yan na, at least center. makapag-socialize sila, Oo, di ba? diba? Matuto silang nakita ko may billiard table eh. Aba. Baka next Oo, may ano yun? Efren Bata Si Reyes. Efren Bata. Efren Tanda Reyes.
Diyan madidiscover. Diyan madidiscover. Okay, Miss Ricky Girl, because it's Thursday, ano kaya ang magiging weather forecast natin syempre, over the weekend? Status sa panahon ngayon may kakaiba naman. Wala munang easterlies yata dahil asahan ko ang pulupulong pagulan at pagkulog pagitlan sa Surigao del Sur, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ito, dala ng easterlies pa rin. Habang magiging maulap na may isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. So, asahan natin maalinsangan ngayong weekend. Makararanas naman na maulap na kalangitan na may pag-ulan ang Batanes, Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Epekto naman yan, ito yung bago, northeast monsoon. Tinataya po nga abot ng 32.4 degrees Celsius ang highest temperatura ngayong araw at mangyayari ang sunset. Ito na 1 minute more delayed. Mamayang 6:05 ng gabi. Ayan, pahaba na ng pahaba ang araw Bakit no? kaya pahaba ng pahaba? Kasi summer na eh. Pag winter, Pag-winter. umiikli yung mga araw, di ba? The nights are longer, the days are shorter. May kantang ganyan, di ba? Oo. Di ba? Nights are longer, yan. Ikaw, days are so magaling ka sa mga short. ganyan. R&B. Okay, ito na po. Ay, nako, because nga malapit ng weekend. Nako, ito lumabas sa feed ko kahapon. Ang dami po ng mga spekulasyon na nga dahil nga nangyayari sa kaguluhan dyan sa gitnang silangan. Patuloy po ang pagsirit po sa presyo po ng mga produktong petrolyo. Base po ito sa 2 araw pa lang na monitoring po sa Mean of Platts Singapore. So ito, estimated big time sirit presyo po as of March 4 kahapon. Nako, kung hindi po mabibigyan ng emergency powers ang ating Pangulo, baka ito ang aasahan natin na ang taas presyo. Ang diesel, tansya po nila 11 pesos and 80 centavos kada litro itataas. Ang gasolina naman po 6 pesos kada litro, habang ang kerosene po 10 piso kada litro. Initial pa lang ito, trading days pa lang ito, at pwede pa itong magbago sa mga susunod na araw. So hopefully, magkaroon ng mga interventions kung marerepaso or mababawasan ng excise tax. Siyempre, bababa po yan. Pero ito pa lang naman sa trading. So this is not final, this is just Estimate. Estimate. Pero speculation pa lang yan. unfortunately, di ba, usually they go with the highest estimate. Kaya nga eh. So that's why talaga we have to start already conserving na. Let's diba? do our part. Let's do our part. Oo. Kala natin, konti lang to. Pero syempre collectively, malaking yan, bahagi pa rin. Di ba, tatanda mo, nag-uumpisa pa lang ito ang parang gulo dyan sa Middle East. Ang dami nagsa-comment. Ay, wala naman yung epekto sa atin ngayon po. Naman, ako, sabi nga namin, domino effect yan ngayon nararamdaman na natin, unfortunately. Okay. Again, ito na po ang ating super panalo news. Di ba? May pampaswabe tayo. Ngayon, may pangpanalo news tayo dahil March is Women's Month. Yes. Di ba? So, regardless of where you are, the whole world is celebrating Women's International. Month. God is fair, Patty. God is fair. Talagang antok pa ako. Antok yung Japan. Okay, pinagdiriwa po ang National Women's Month, pero may paandar po ang Philippine Coast Guard at ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o ang PITX. Libreng sakay po para sa lahat ng babae? Mga babae. Female commuters. So, di ba? From nag-start na po hanggang March 26. Ang libreng sakay po para sa mga kababaihan at available po ang libreng sakay po na yan tuwing Tuesday at Thursday. Hindi all the days of the week. TTH lang pala. Tuesday and Thursday from 5 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 9 p.m. during rush hour. So, eksakto naman. Pwede na rin. Ang ruta po ay mula sa PITX papuntang SM Mall of Asia, diretso po ng Cubao Terminal at pabalik. At para ma-avail po itong libreng sakay, dumiretso lang po kayo sa Gate 10, Bay 5 po ng PITX. At syempre dapat babae po kayo. Babae. Kailangan siguro ng idea, no? Kasi yung iba, mukhang babae. Di ba, mukhang babae. Baka pagbigyan na nila yon. Basta babae ang anyo. Di libreng sakay. 2 araw lang naman sa isang linggo. Tuesdays and Thursdays. Pagbigyan lang na, naman. no? Pagbigyan na, Give mo na yan. I-give. Pero laking tulong yan. Kasi syempre nga, kung magtataas ang mga pamasahe, di ba? Over the next couple of days. At saka baka ma-encourage pa yung iba na talagang magkaroon ng mag-commute muna. Correct. Para makatipid-tipid din tayo, di ba? Overall. Yes. Ito naman, Pat P, proud moment na naman para sa mga taga-QC. Good usual. morning, Mayor Good Joy morning, Del Monte. Mayor Joy. Kinilala po ang Quezon City General Hospital bilang isa
sa top 33 hospitals sa Pilipinas batay sa New York City-based weekly news magazine na Newsweek. Ayan Uy! ha, international yan ha. Ang Oh. QCGH ay nasa 24th place sa nationwide ranking. Namukod tangi rin ito bilang nag-iisang level 3 LGU hospital sa listahan na may 10 fully accredited departments and fellowship training program. Isinagawa ang ranking katuwang ng estatista batay sa rekomendasyon ng medical experts, hospital quality metrics, and patient experience data mula sa 2,500 na ospital sa 32 countries. Itinatagpo ang ospital noong 1968 pa. tagal na. At patuloy na pinapahusay ang mga pasilidad dito at serbisyo. Kabilang ang specialized training programs at geriatric Para sa mga tatanda. yan, upang matiyak ang dekalidad at makabagong serbisyo pangkalusugan para sa mga Q citizens. Ayan, congratulations talaga ang Quezon City, no? Laging Ahead. meron tayong mga awards na natatanggap ang Oo. Quezon City. Oo. Sana makasama natin si Mayor Joy Mayor Belmonte one Joy, of these correct. days. Oh, matagal na natin siyang hindi nakakausap. Oo. Busy ang ating alkalde. Nakita mo naman kung gaano kaganda Ang daming QC progresibo ngayon. na talagang Quezon Imagine na City. from the small things lang na solar batteries dyan Oo, sa QC recharging stations, circle, ano? di ba? Napakalaking Oo. bagay po niyan. So, good morning po. Good morning. And ito na po. Good morning ba, Patsy? Hindi. The morning is not so good. Ito po, batay po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagsara po ang ating piso kontra dolyar sa halagang 58 pesos and 57 centavos. Humina na naman ng 14 na sentimo. 14 centavos po ang ating piso kontra dolyar. Kumpara po sa naging palitan nung Martes sa halagang 58 pesos and 43 centavos. Narito naman po ang palitan ng ating piso kumpara sa mga iba pang currency. Sa Japan yen, 36 centavos. Sa euro, 67 pesos and 73 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 47 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos and 53 centavos. Ang source po natin, syempre, ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At dahil po, maraming pong mga issues dapat talakayin dahil nga sa nangyayari dyan po sa gitnang silangan, tatlong issues pa rin po ang ating tatalakayin ngayong umaga. Issue number 1, Well, Ricky Girl. Issue number 1, medyo tayo, para Light, kay diesel. light. Oo, Diesel oo, tayo. oo. Umpisahan natin sa medyo Pangprangkada lang. light. Oo. Ayan, pampainit po muna. Dahil ang issue number 1 po natin, mas pinagtitibay na ng UDA Philippines ang papel nito bilang nangungunang digital raffle platform sa bansa sa pagsuporta sa ticket campaign ng PMCC Caravan para yan po sa ASEAN Korea Round Music Event 2026. Sa matagumpay na pagtatapos ng unang run ng P-Pop Music and Culture Caravan Campus Cities, naging katuwang ang UDA sa pagbibigay ng isang maayos, transparent at ganap na automated system para sa pagpili ng mga nanalo at mananalo pa. Sa pamamagitan ng makabagong platform ito, tiniyak po ng UDA na ang bawat entry at draw para sa event tickets ay randomized, logged, and auditable. Walang mano-manong pagpipili, walang duda at walang kinikilig. Walang dayaan, in other words. Walang ghost project at walang mga flood control. Ipaliliwanag po sa atin mamaya. At makakasama natin ang live ang founder and CEO ng UDA Philippines. Walang iba po kundi si RG Salazar. Oh, this is something interesting, no? Kasi siguro manual dati, di ba? Oh, May tambiolo. Tambiolo, di ba? Magic tambiolo. Tapos May si silip-silipin kung may oo, kapagsama sisilip, ka. di ba? no? Tapos minsan may dahil na pala, nandito na pala Ay! yung sagot. Oo. May mga ganyan na, kunyari magdodraw Oo, pero ayun pala, nakaipit nandyan na. Oo, Wow. maraming ganyan. So anyway, that should be interesting. Something light naman. Pero sabi nga ni Ricky, parang Diesel diesel tayo. O ito naman, dahil nga konektado nga ito sa pagsirit po ng presyo ng produktong petrolyo, dahil nga dyan sa kaguluhan, sa gitnang silangan, ano kayang epekto po nito sa ating mga trucking and logistics industry? Ayan, yung mga nagmamaneo ng mga truck, di ba, para ihatid yung mga Parcel. produkto. Oo, mga Produkto, produkto oo. kung saan-saan. Lupalop dito po sa Pilipinas. So, kakamustahin po natin ang lagay nila at kakausapin po natin si Misery Zapata, ang presidente po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. Ayan. Kasi sila lang pala, kwento sa akin ni JM, hindi sila nakakakuha ng ayuda. Unlike yung mga jeepney Oo. drivers, May di ba, subsidy tricycle, may yan. subsidy. Oo. Mga fishermen, tsaka yung Oo. mga magsasaka. Oo. Pero mga truckers, wala. Bakit Oo. kaya? Bakit Diba? sila exempted? But exempted ba sila? Kasi Oo. usually yata yung mga may-ari ng mga trucking company, private diba? at mayayaman. Oo, mayayaman. Pero Kasi- syempre, pag ganitong krisis na, Oo, lahat apektado. kahit Oo. anong yaman
yaman mo at naipon mo, lalo na Correct. kapag nalugi ang negosyo mo, Oo. mahirap din. So, paliwanagan tayo kung gaano ka-importante talaga ang tracking. Kasi minsan nakakalimutan natin how important they Kung are. paano di ba, paano nakahatid yung mga produkto di ba? Oo, di ba? Akala nyo ba, magic? Oo, di ba? Kita na lang sa mga shelf. Oo. Okay, issue number 3, Ricky. Samantala, ito medyo nakakatakot na nga po din nangyayari sa gitnang silangan, ano? At kaya naman nilinaw po ng Malacanang na walang nakikitang direktang banta sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ito po ang tugon ng palasyo matapos tanungin tungkol sa bantang pag-atake ng Iran sa mga base militar ng Amerika at kung may epekto ito sa bansa na may mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Pero ito rin ba ang nakikita ng iba? Alamin po natin yan mula kay National Security Expert at ang presidente po ng Philippine Society for International Security Studies, si Professor Romel C. Banlaw. Ayan, kasi maraming nangangamba rin Sabi, di ba kasi sa Amerika, sa Middle East, yung mga tinatamaan ng Iran, yung mga US bases, Yes, di ba? oo. Siyempre, doon sila makakabawi, di ba? Oo. Tayo may mga EDCA sites. Correct. So, pero sinabi naman ni Bronner, sabi niya, hindi aabot yung mga missiles ng Iran dito Of kasi ang course. layo. Hindi, yung range daw. Supposedly, Sabi niya oo. yung range. So, I don't know. Sana, Sana no? nga. Ay, napakalayo naman ng ano. I You'll don't never know. You can never You can never can tell, di ba? Kasi, So, we will oo. ask later, Professor, Diba, na. ano nga yung range? Kasi may long-range ballistic missiles na Oo. So, hindi natin sure, lalo na meron mga secret supposedly na mga Oo. operation ng Iran, kaya Oo. sila inaatake ng Yeah. US, di ba? Oo. So, we don't know the Kung depth of aabot their dito capability. sa atin. Oo. Oo. So, ay, ayan. naku, hindi mas lalo mas natakot ang mga tao kung malaman nila, pwede, abot. Well, meron tayong pinalitan Dapat dati, pero galing sa Amerika. Oh. Amerika magaling. Oh. So, tignan natin kung i-confirm natin kung aabot ba Ako, sa dapat atin. siguro may mga bomb shelters na ba tayo? Pero alam mo ba, hindi lang yan bakit ka hindi ba Iran? Sino ba ang alay ng kaalyado ng Iran? Mga China, North Gano'n tayo Korea. kalapit kay China? Wala. Di ba, Inaaway paano rin natin. di ba? Oo. Paano? Ang hirap maging presidente ng Pilipinas, ano? Hindi mo alam talaga kung sino yung kaalyado mo dapat, ano? Kaalyado. Oo. Okay, naku, bago kami mag-commercial break, syempre, magbibitaw muna kami ng aming question of the day. Ito naman, light-lightan lang. Lumabas po sa isang survey kamakailan na 72% po ng mga Pilipino po ang inaasahang magpapatuloy po sa pagtatrabaho. Kahit lampas na nga po sila sa itinakdang retirement age, which is normally 60 years old. Kasi kulang pa daw sila sa ipon. Marami pa rin umaasa sa kanila. Marami pa silang pangangailangan, di ba? Whether gusto nila mag-retire, minsan wala silang choice, Tama, di ba? Because oo. nga ang dami nilang obligation. So, sinundan ito ng pagkakaroon po ng layunin at katuparan sa buhay na nasa 53% po may mental stimulation o pagpapanatiling aktibo ng isipan sa 41%. At ang pagpapalaga sa ugnayang panlipunan po sa 63%. Ayan, yung mga reasons why they want to work Yes, pa rin. oo. So, ang aming question of the day, kung kayo po ang papapiliin, Oo. ano ba? Gusto nyo bang kumayod pa rin kahit lagpas na po kayo sa retirement age? Di ba? If you were given the chance, Oo. do you want to retire at 60 or do you want to continue working beyond 60 years Ikaw, old? ikaw I want to work. I'm papapiliin. already 61. I'm Nakakalimutan ko 61. kasing senior ka na. Oo, Ang cute mo. Cute ko. Ako, if God willing, kung kaya ko magtrabaho hanggang 70, why not? Kung ito yung ginagawa ko, Oo. di ba, nag-enjoy ako, Tama. o nakikita kita araw-araw, Oo. nakakasama ko ang Diba? aking mga cameraman na napaka Diba? Lalo si pogi. Direk. Oh, di ba? Lalo na si Rexy Boy. Diba? Naka-bangs ngayon siya. Naka-blower ang bangs niya, Ganun naman, Sinatalo niya si Vice ngayon, ha? Nakatis ka ba karapang P-pop? K-pop? Kasi di ba, talagang working gives you talaga, aside from self-worth, Oo. di ba, it gives you added income, Yes. it Maraming gives gastos you... ang seniors, ha? Gamot nila, maintenance, maintenance, nila. correct. Hindi naman ganun kaganda pa yung healthcare natin Oo, ngayon, di ba? oo. So talagang bayarin sila, hindi naman tumitigil. At yung ibang mga seniors, Oo. sila pa yung nag-aalaga sa mga apo nila, Apo nila, nagpapaaral. yes, So kailangan yes. talaga. Alam ba, Pati, sa akin nga, Oo. member ako kasi, I don't know if you've heard Zonta. Yes, Zonta yung- Club. oo, So member ako ng oo. Zonta Club. Zonta Club, puro senior citizens. Oo. Yung aking mga ka-club. Kaya Paano ka bagets na bagets ako nakapasok? doon. Paano ka nakapasok kung puro mga senior, hindi ka pa naman senior? Para at least fresh ako doon. Pero ito, tinatanong ko sila kasi nakikita ko talaga at even at their old age, gusto nilang makatulong. So Yeah. kung ito ginagawa lang walang kabayaran, Oo. 'di ba? I'm sure marami tayong mga senior citizens na 'di ba, they would appreciate a little bit of Yeah, help. At yeah. bukod doon, syempre nakakapag-interact sila sa ibang tao, nakaka-give back sila sa community. Correct. Ayan. Oo. So ayan na, kayong mga lolo at lola, kayo pa, if you were given the choice, would you like? Kasi I know also some people,
na napagod na sa kakatrabaho. Ah, Gusto sabagay. naman nila talaga magpahinga Oo, na. tama, May tama. mga ganun rin tao, Oo. lalo na yung mga na-stress sa trabaho nila. Tama. 'Di ba? Parang gusto na lang nila mag-enjoy, mag-relax. Pero yung mga iba naman, nag-enjoy sila sa trabaho nila, gusto nila ipagpatuloy. Tama. O, diba? Siguro Sa kanya-kanya. siguro pahinga lang konti, Oh, di diba? ba? Tapos, Oo. pa rin sa Intramuros. Oo, yun na nga. Hindi naman everyday. Yes, Oo. di ba? Part-time. Okay, mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account at hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. At magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng ASPN. Oras! Alas 8:30 in punto na po ng umaga. At ang oras na ito atid sa atin ng Memo Plus Gold. Makakalimutin ka na ba? Yung bag, cellphone o pinamili mo? Naiwan mo kung saan-saan? Sa school, nag-review para sa exam pero nalimutan mo na agad ang iyong pinag-aralan? Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri na pagtibay sa clinical studies na makakatulong na pagbutihin ang memorya at concentration, pagbawas ng stress para laging focused at mentally alert. Memo Plus Gold. Iba ang brainy. Available sa mga butika, Mercury Drug, Shopee at Lazada. Oras muli, alas 8:31 na po ng umaga, ASPN pa rin tayo. Ang ating sinundang pangunahing news ngayong araw ng Huwebes, March 5, 2026. Idineklarang sufficient in substance o sapat sa nilalaman ng House Committee on Justice ang ikatlo at ika-apat na impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Sa magkakasunod na botohan, parehong 54 na miyembro ng komite ang bumoto para sa ikatlo at ika-apat na impeachment complaint. Isa lamang po ang kumontra at walang lumiban. Tanging si Quezon City 4th District Representative at very controversial na si Bong Suntay ang nag-iisang bumoto ng kontra. Narito po ang anunsyo ni House Justice Committee Chairperson, Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro. The chair declares the sufficiency in substance with 54 votes in the affirmative, 1 in the negative, and 0 abstention. The chair declares the sufficiency in substance of Sabala et al. Impeachment complaint. So ruled. Yan po ang tinig na very excited, no? Si Congresswoman Jervin Luistro. Siya po ang chair ng House Committee on Justice. Nakasentro po ang ikatlong reklamo na inihain ng grupong pinangungunahan po ni Joel Sabala sa sinasabing maling paggamit ng 612.5 million pesos po na confidential funds at ang mga aligasyon ng korupsyon sa Department of Education nung si Vice President Sara po ang kalihim. Muli rin nitong binuhay ang akusasyon na nagbanta si VP Sara sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at dating Speaker of the House Martin Romualdez. Kaugnay nito nang sinabi noon ni VP Sara na may kinausap siya para patayin ang tatlo sakaling siya rin daw ay mapatay. Sumentro naman po ang ika-apat na reklamo na inihain ng abogadong si Nathaniel Cabrera sa hindi umano pagdedeklara ni VP Sara ng kumpletong impormasyon tungkol sa kanyang yaman, sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth o ang SALN at ang mga aligasyon ng hindi may paliwanag na yaman na hindi umano tumutugma sa kanyang kita. Sa ilalim po ng House Rules ng ika-19 na Kongreso na pinagtibay ng ika-20 Kongreso, particular po ang Rule 2 ng Rules of Procedure in Impeachment Proceedings. Kapag ang isang reklamo ay deklarang sapat sa nilalaman, magbibigay po ang Justice Committee ng kopya ng reklamo sa respondent. Maaari po siyang sumagot sa loob po ng 10 calendar days mula sa pagtanggap ng abiso at pagkatapos nito, maaari ring maghain ng sagot ang mga nagrereklamo. Matapos matanggap ang mga sagot, magsasagawa po ng pagdinig ang komite at magsusumite ng ulat sa loob po ng 60 days, 60 session days. At dadaan po ang anumang desisyon ng komite sa plenaryo.
Nangangailangan po ng 1/3 o 1/3 nominal na boto para aprubahan ang rekomendasyon para ma-impeach ang opisyal o ibasura ang mga reklamo. Kung maaprubahan ang rekomendasyon na ma-impeach, ipapasa po ang resolusyon sa Senado. At pag-aaralan po ng legal team ni VP Sara ang mga naging hakbang at proseso ng komite bago sila maglabas ng kanilang pahayag. Samantala, sinampahan po ni VP Sara ng reklamo para sa perjury ang nakadetineng dating military agent na si Ramil Madriaga. Si Madriaga po ang nagpakilala umanong bagman ni VP Sara. Sinabi po ni Madriaga sa kanyang affidavit na isinumiti po sa Office of the Ombudsman nitong nakarang Disyembre na inutusan daw siya ni VP Sara na maghatid ng malaking halaga ng confidential funds sa kanyang security aid. Sinabi rin niya na ang kampanya ni VP Sara noong 2022 ay pinondohan gamit po ang pera mula sa mga droga at mga Philippine offshore gaming operator. Personal na humarap po si VP Sara sa Taguig City Prosecutor's Office para ihain ang reklamo. Inakusahan niya si Madriaga ng pagsisinungaling sa kabila ng panunumpa. At dati na rin po niyang itinangging may ugnayan sila ni Madriaga. Nakadetini po si Madriaga ngayon sa Camp Bagong Diwa sa Taguig mula pa noong July 2023 dahil po sa kasong kidnapping for ransom. Samantala, tinukoy naman po ni Interior Secretary John Vic Remulla ang mga politiko na sa tingin niya ay may laban kay VP Sara sa halalan sa 2028. Ito po ay sina dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo, si Senator Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros at Senator Raffy Tulfo. Nauna na pong sinabi ni Senator Risa Ontiveros na bukas siya sa posibilidad na tumakbo sa pagkapangulo. Sinabi naman po ni Senator Bam Aquino at Senator Raffy Tulfo na hindi sila interesado sa mas mataas na posisyon. So abangan natin sa 2028. Actually, 2027 malalaman na natin sino yung mga tatakbo bilang presidente at vice-presidente. Samantala po, maaari naman ikonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng 4-day work week bilang hakbang para sa pagtitipid ng enerhiya sa harap ng tumataas na presyo ng langis, dulot pa rin na lumalalang labanan sa gitnang silangan. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, hindi pa naman ito natatalakay sa Malacanang, subalit direkta na umanong iniutos ni Pangulong Marcos sa mga tanggapan ng pambansang pamahalaan na magtipid sa kuryente. Narito ang pahayag ni Yusek Castro. Sa ngayon po ay maaaring pag-aralan po ng Pangulo ang ganyang suwestyon, lalo na kung magiging malala pa po ang nangyayaring Israel-Iran issue. Sa Senado naman, iminungkahi ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagpapatupad ng 4-day work week habang sa isinusulong naman ni Parañaque Representative Brian Yamsuan ang pansamantalang work from home setup and online classes. Inirekomenda rin ng Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee na pinamumunuan ng Department of Energy ang pagpapatupad ng flexible work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan. Dati na rin ipinatupad ng mga ahensya ng pamahalaan ang flexible working arrangement noong panahon ng COVID-19 pandemic. Sa inilabas sa guidelines ng Interagency Committee, nagbigay rin sila ng mga rekomendasyon para sa pagtitipid ng enerhiya. Kabilang rito ang activation ng sleep settings ng mga office equipment, pagtatakda ng temperatura ng mga air conditioning units sa 24 degrees Celsius at ang pagpatay ng ilaw at mga computer habang break time o tapos na ang trabaho. Inirekomenda rin nila ang paglipat sa LED at inverter technology. Samantala, inaasahang pamamadaliin ni Pangulo Marcos ang anumang hakbang na magbibigay sa kanya ng kapangyarihang bawasan ng mga excise tax sa mga produktong langis. Nauna nang inanunsyo ng Pangulo na plano niyang kausapin ng mga mambabatas para humingi ng otoridad para ibaba ang excise tax sa mga produktong petrolyo sakaling humigit sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Kapag certified as urgent ang isang panukalang batas, hindi na po ito saklaw ng panuntunan na maaari lamang itong maipasa sa ikatlo at huling pagbasa 3 araw matapos itong maaprubahan sa ikalawang pagbasa. Noong Martes, February 3, inihain ni House Committee on Ways and Means Chairperson Representative Myro Kimbo o Miro Kimbo ang House Bill 8257 na magbibigay sa Pangulo ng otoridad na suspendihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo.
Sa ibang balita naman po, inutusan po ng Kamara de Representantes si Quezon City 4th District Representative Bong Sutay na humarap po sa House Committee on Ethics dahil po sa kanyang kontrobersyal na pahayag kaugnay sa aktres na si Ann Curtis. Nauna rito ay inaprubahan ng plenaryo ang mga mosyon na inihain ni San Juan Representative Bel Zamora kaugnay ng privilege speech ni Laguna 1st District Representative Ann Matibag na bumabatikos at nagsusulong ng naaangkop na aksyon ng Ethics Committee sa pahayag ni Suntay. Sa pagdiinig nung Martes, March 3, sinabi po ni Suntay na minsan niyang nakita si Curtis ng personal at nakaramdam umano siya ng kakaiba. Inihambing niya ang nangyaring ito sa kanya sa pagsasabi noon ni Vice President Sara Duterte na ninais niyang tagpasin ang ulo ni Pangulong Ferdinand Marcos. Iginit po ni Suntay na parehong laman lamang ng imahinasyon ang mga naisip niya tungkol sa aktres at ang mga sinabi ni VP Sara. Kaugnay nito, nanawagan ang mga grupo ng kababaihan ng disciplinary action laban po kay Suntay. Ayon po sa Philippine Commission on Women, dapat maglabas po si Suntay ng unqualified na paumanhin at tanggapin ang pananagutan para sa kanyang sinabi. Hinikayat po ng PCW ang House Ethics Committee na magpatupad ng administrative action laban kay Suntay sa ilalim po ng Republic Act 6713 on Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kinundi na rin ng mga miyembro ng Gabriela Women's Party ang pahayag ni Suntay at diretsahang sinabing sila ay nahihiya sa bastos na komento ni Suntay. Idinagdag ng grupo na dapat harapin ni Suntay ang disciplinary action dahil sa paglabag sa Bawal Bastos Ordinance ng Quezon City at ang Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act para ipakita na hindi dapat tularan ng kabataan ang kanyang ginawa. Alam mo, dapat talaga mag-sorry na siya. He shouldn't anymore said justify. sorry, but it's not sorry. Yeah. Sorry, not sorry yung Oo, kanya. oo. Pero to be fair ha, alam ko pinagtatanggol niya syempre yung kanilang alyansa, di ba? Oo. But si VP Sara, siguro ko narinig yan because si VP Sara naman, Oo. talagang ever since na nakilala natin siya, Oo. she's been an advocate for women's rights and Rights. gender equality. Oo. I don't think this will sit well with her Oo. either. Oh, well. Di ba? Ay, pero ito, ayun sabi nga nila, di ba, kailangan kasuhan si Bong Sutay, si Kong. Oo. Pero because it was in a privileged speech, Yeah. he's protected pero hindi siya protektado sa administrative. So, ang ethics complaint, But yan. now, So, he's getting tingnan really natin. the flack from everybody, Oo. di ba? Kasi lahat talaga, kumbaga, Lahat talaga. no win ka dito. Oo. No matter how much you explain, hindi ka mananalo. So I think the best thing to do is to just apologize Sincerely. Hindi yung sorry na sorry siya, di ba? Bong, oo. Ano ba? Ay, oras, alas 8:42 na po ng umaga. May isa pa tayong balita. Samantala, iniulat naman Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang pagkakaipit o stranded ng 11 vice mayors ng Bulacan sa Dubai sa United Arab Emirates o UAE. Umalis niya ang naturang mga opisyal noong Miyerkules, February 25, matapos makakuha ng travel authority mula sa Department of the Interior and Local Government. Naipit sila matapos sumiklab ang gulo sa gitnang silangan kasunod ng pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Nilinaw ni Remulla na personal at hindi opisyal ang biyahe ng mga vice-alcaldeng ito. Nako. Ayun na nga. Bulacan na naman nga daw. Kahapon na iulat na naman ang nakakuha na po ng flight pabalik ang Pilipinas ang mga na-stranded opisyal. May isa rin umanong mayor nakasama sa grupo ng mga Nako. vice mayors. Biniberipika pa kung may travel authority rin ito. Kasi di ba talaga yung mga lahat ng pasahero bago umalis ma'am, government, ano ba kayo, employee? Oo, bawal kasi Oo, umalis bawal. pag walang Hindi, travel dapat may authority. travel Dapat authority walang ka. travel authority. Oo, Oo. dapat may travel authority ka. Hindi ka pwedeng umalis lang na walang paumanhin. Pero this is also getting flack, alam mo, Patpi, kasi may mga nagko-comment na nga ng mga OFWs. Bakit ganon sila nakakuha agad ng Na flight? flight pabalik. Kami, kailangan pa kami magpalista para lang makakuha ng flight. Ano na kayo? Nako, okay. Para sa ating world news, iniulat po ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na napalubog ng isang submarine ng Estados Unidos ang isang warship ng Iran sa Indian Ocean. Isang torpedo anya ang tumama sa naturang warship. Ito na anya ang kauna-unang pag-atake sa isang kalaban sa ganitong paraan mula pa noong World War II. Ayon po sa mga otoridad ng Sri Lanka, may 32 naligtas mula sa barko. May mga nakumpirmang namatay pero hindi pa nakukumpirma ang bilang.
nangyari ang naturang insidente kasabay po ng pagpapatindi ng Amerika at Israel sa pag-atake nito sa mga security force at iba pang mga simbolo ng kapangyarihan ng Iran. Ayon po sa Israel, inatake nito ang ilang gusaling inuugnay sa Basij ng Iran. Ito yung volunteer force ng Revolutionary Guard. At tinamaan rin umano ng militar ng Israel ang mga gusali ng Internal Security Command ng Iran. Nagbanta naman po ang Tehran na sisirain nito ang infrastrukturang pangmilitar at ekonomiya ng gitnang silangan. Bukod po sa Tehran, inatake rin po ng Israel sa ika-5 araw ng giyera ang Hezbollah sa Lebanon. Inatake naman ng Iran ang Bahrain, Kuwait at Israel. Inulit naman po ng Turkey. Inulat naman po ng Turkey na naharang ng depensa ng NATO ang isang ballistic missile na inilunsad mula sa Iran bago pa ito nakapasok sa airspace ng Turkey. Tinatayang mahigit 1,000 na po ang namatay sa Iran at 12 naman po sa Lebanon ayon po sa mga opisyal ng dalawang bansa. Naapekto na rin po ng giyera ang supply ng langis at gas sa mundo, ang international shipping at ang biyahe ng daang libong tao sa gitnang silangan. So ito na, talagang nag-escalate na ang mga gulo sa gitnang silangan. Ricky. Sa iba pa pang mga balita naman, tinukoy ni Interior Secretary John Vic Remulla na ang fraternity na Tau Gamma Phi ang sangkot sa insidente ng hazing na ikinamatay ng 19 anyos na maritime student na si Kenneth Alcedo sa Cavite. Sinabi ni Remulla sa isang press briefing na makikipagpulong siya sa mga pinuno ng Tau Gamma Phi kaugnay ng umano'y insidente. Idineklarang dead on arrival si Alcedo sa isang ospital sa General Trias matapos umanong sumailalim sa initiation rites ng isang bakanting lote sa Dasmariñas City. Ayon sa pulisya, namatay siya dahil sa matinding blunt force trauma at sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. 9 na individual ang tinuturing na mga suspect habang 12 iba pa ang itinuturing na persons of interest. Isa sa mga suspect ang sumuko na sa mga otoridad. Naniniwala ang ama ni Alcedo na napuwersa lamang ang kanyang anak na sumari sa fraternity. Nanindigan siyang ipaglalaban nila ang hustisya at hindi sila tatanggap ng anumang areglo. Tau Gamma na naman, no? Oo. Lagi yung Tau Gamma, dyan sila parati sa hazing. Tsaka Cavite na naman. Cavite na naman. Kaya I'm sure galit na naman si Remulla. Oras! Alas 8:46 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, kaya makakausap po natin si RG Salazar. Siya po ang founder and CEO ng Yoda Philippines. Ito yung may app sila I don't know, very techy to. Kaya Wow. magpapaliwanag Mag-nosebleed na naman tayong dalawa Mag-nosebleed mamaya. talaga tayo ulit dito. Sa pagbalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 8:48 na po ng umaga. And this Women's Empowerment Month, aarangkada na ang ganda at negosyo. Kaya naman po, para sa lahat ng womenpreneurs na tuloy-tuloy sa hustle, saan man makarating, Flash Express ang kapartner mo sa bawat padala. Get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. Oras muli, alas 8:49 na po ng umaga. At ngayong umaga, makakausap po natin live dito po sa studio si RG Salazar. Siya po ang founder and CEO po ng Yuda Philippines. Parang it sounds like Ayuda. Yeah. Oo. Good morning, RG. Welcome to ASPN. Good morning, sir. Okay, naano mo kami na you tickled our curiosity. Or kiniliti mo. Kiniliti mo ang aming Kasi ano itong Yuda? Is it supposed to be an app? Kasi nabasa ko parang may raffle na pwedeng manalo ng mga tickets tapos walang dayaan. Yes. So explain to us what is this Yuda and how is it going to benefit itong mga like yung mga karaniwang mga mamamayan? Sure, Miss Pat. Actually, tama po yung sinabi nyo kanina. Na-curious kayo dahil yung Yuda sounds like ayuda. Kasi itong idea of Yuda came about during the pandemic. Kasi na-realize namin ng mga co-founders ko na during the pandemic, maraming mga civic organizations, maraming grupo, yung nangangailangan ng tulong for funds. Okay. To raise funds for whatever causes they may have. And na-realize namin na isa sa pinaka-effective ways to raise funds for these causes is via raffle. Pero ang problema, yung traditional raffle na manual is either Bibili ka ng ticket. matrabaho, may mga dayaan na nangyayari. So na-realize namin na baka pwede nating i-innovate, pwede tayong gumawa ng digital platform via a website na i-digitalize lahat. So from ticketless campaigns, from the payment, lahat yan, digital, lahat yan online. Pati yung draw din is also
automated, so via our algorithm para wala talagang dayaan. Oh, And so you kaya do- siyang, kaya siyang i-audit anytime. So you do away with the manual, filling up a booklet, di ba? Yes. Kunya sa eskwelahan, di ba? Booklet. Di ba? Para sa, kunyari, Miss Quezon City or whatever, bumili ka Miss ng... ESPN, Miss ESPN. Sa pinakamaraming makabenta ng ticket, yun ang mananalo. So, this is where the inspiration came from. To do away with the paper trail. Walang paperless na po. Paperless na. Highly auditable kasi lahat po ng transactions on Yuda is recorded. So walang dayaan, lahat digital, online para madali, pati yung payments, etc. And it makes the raffle scalable, no. Hindi ka limited to just your proximity. So yun po. So everything is convenient via Yuda. Okay. Ako naman natickle ako dito. Dito ako nakalite. Kasi you believe ito, do good and get rewarded. Yes. Tama, di ba? Tama. Yan po yung tagline yung namin. tagline nyo. Yan, nakaka-tickle siya. Pero bakit why do you think this resonates with a lot of Filipinos? Why do you think that your tagline would resonate to a lot of Filipinos? Kasi po inherently mga Pilipino matulungin. Okay, matulungin sila sa whatever causes na meron na nakikita sila, pero hindi namin nakikita kasi yung problema to rewarding the goodness that they do, di ba? Hindi naman siguro masama to encourage them to give more via giving them rewards, no, for the participation. So yun po yung nakita namin. Okay. So, RG, take us through the Yes. process. So, kunyari, gusto ko mag-organize ng isang raffle, no? I want to raise funds, let's say, for flood victims, for something noble, sabihin natin. Yes. So, instead of selling tickets or raffle tickets, kunyari, paano, how do we go about it? Very very easy, very simple. Kasi the traditional way to do raffles is you'll come up with mechanics, mag-cooperate ka ng tickets, manually ibebenta mo. Ngayon, if you want to raise funds for whatever cause, for example, an animal shelter, a church, if you want to raise funds, you can go to Yuda. We'll discuss kung magkano yung funds na gusto nyo ma-raise. Pag-uusapan natin kung para saan yung funds na yan. And we'll design the campaign very easily and very fast. And after natin i-design yung campaign, pwede natin siyang i-launch several hours from the discussion. No? And yung campaign, again, is online. Hindi mo kailangan magbenta ng individual tickets. You can just send a link to your followers, to your supporters, and then they can join the campaign just by clicking the link. And they can pay via online payments too. Napakadali. Is it similar to GoFundMe? Kasi yung GoFundMe yung isa sa mga Parang ganyan, nauna, actually di ba? parang ganun po. Para sa GoFundMe, pero ang difference kasi sa GoFundMe, walang reward na, again, yung tagline namin na do good, get rewarded. Kasi we want to encourage giving more kasi may nakukuha din sila in return. So nakapagbigay na sila pero may makukuha rin sila. Actually, so give and take yung mangyayari sa bukod kanila. po sa tagline namin na do good, get rewarded, may isa pa kaming tagline, all and up lahat. Ibig sabihin, All, ano na? gusto All din and up. namin sa Yuda na lahat ng stakeholders around our platform wins. Ibig sabihin, yung beneficiary namin wins from the funds that we help raise. Yung Yuda also wins because of the platform fee that we get from the campaign. Yung mga sumusuporta din sa campaign also wins. Kasi bukod sa nakatulong na sila, tumaba na yung puso nila, they also get a chance to win rewards. So it cannot be yung, let's say, fundraising for, let's say, mayroon kaming kakilala na may sakit, we want to raise funds for her. This will not work for that because you want parang there's a reward in exchange, Yes. no? Pero kung talagang it's basically just really plain and simple fundraising, hindi siya applicable. Hindi pa po for now. And again, currently po kasi, well, very young pa po yung Yuda, no? Currently, we only partner with civic organizations. So you have to be an organization to partner with us. You have to be an organization to raise funds via Yuda. And yung design po agad namin, lahat ng campaigns namin may reward talaga nakasama. So I guess pwede dyan, Pat, halimbawa yung organisasyon ko, Zonta nga, no? Merong may sakit na isang kasama ko. Pwedeng through the organization, tapos lapit sa inyo. Opo, pwede po. Okay. Via Pero organization. may raffle, May parang raffle, may oo. makukuha in exchange. Tama. So to skirt around it, for example lang, no, kunyari may kaibigan ako nga gusto namin mag-raise ng fund para sa kanya. Kung mag-a-apply ang Yuda diyan, may yung tulong mo may makukuha ka in Yes. return. So kunyari may dinner ako, free dinner or whatever, Galing. simple. Pwede no? po, basta may reward, basta may Basta may prize mo na reward. kapalit. Kasi again,
It's the usual raffle. Ginawa lang namin digital. Ginamit lang namin yung raffle to help raise funds for the civic organization. So, yung prize na yan can be whatever the partner wants it to be. Ang galing na tulong yan na win-win yan para sa lahat. No? Pero baka mahal naman para kung lumapit sa iyo kasi kung ako Sige po, syempre sige po. analog ako, 'di ba? Sige po. Mas madali magpa-print ng ticket, parang ganyan, 'di ba? Magpa-print na lang ng ticket tapos mano-mano. Baka naman ang laki ng charge. How do you Ay, hindi charge? po. Hindi How do you po. charge based on the total of the prices or is it dependent on how many Sponsors? times you are going to share the link? Depende, we only charge platform fee, a flat rate of 10% platform fee lang from the gross of the campaign. Napakaliit lang po nun compared dun sa... 10%, oo. Yes, pero again, we take care of everything Even marketing, di Yeah, ba? Kahit marketing, ano? Yes, Kapag lahat. Marketing. Wala ka na isipin. We also have ambassadors helping promote the campaigns, etc. Ang ganda niya Ano kasi Ricky parang gagamit talaga Oh, sa yun iyo. na nga, Parang kasi curious ako, nasaan ka nung kailangan kita last We can start year? the campaign. Kasi ang dami kong organisasyon, ang dami kong civic organization na kasama. Pero ito nga, since siguro para mas mapaliwanag mo sa amin, meron na kayong konkretong campaign na Yeah. ongoing. And I heard that you recently partnered with the P-Pop Music and Culture Caravan. Yes, we did. So maybe you can tell us about this current Sure. campaign. So mas maliwanagan Ano yung kami. P-Pop? Sige, Oo. how do you do it? Sige po. Actually, sa Yuda po, we have two kinds of campaigns. Merong paid campaigns. Ito yung you have to pay to participate in the raffle. We also have a non-paid campaign na you don't have to pay anything. Now, itong non-paid campaigns namin, nakadesign ito to support brands, to support organizations like yung P-Pop, Music, and Culture Caravan. Isa po itong activity na ginawa ng Black Star Entertainment in partnership with the National Commission on Culture and Arts to support yung P-pop culture sa Pilipinas. So what they did, nag-design sila ng program na nagtuturo paano sumayaw, paano magsulat ng alibata, etc. etc. Tapos umiikot sila sa mga schools. Okay. So ang ginawa po nila, nakipag-partner din sila with this Korean Asian music event na gaganapin po this April. And Saan? para the only way you can access that music event is via a free ticket, no? Okay. And nakipag-partner sa amin yung Black Star to give out those tickets. Yes. So yung ticket, it's an actual ticket. It's not, because you're very digital na eh. Yeah. So, Baka QR code na lang. Baka QR code na lang. They can join the free raffle via Yuda, and if they get to win one of those tickets, they get the actual ticket. Kasi Yung RG, pero itong yung app ninyo, you call it an app ba? Is it an app? How do you call it? It's a web app. It's a web app. It's a web app. Hindi pa po siya The term. hindi siya app, pero it's a web app. Okay. You need to use a Log in browser the to laptop. access Okay, it. your web app is not only applicable dito sa Pilipinas, or you can also seek, let's say, support, you can sell tickets. Yeah. Kumbaga, these mga digital tickets abroad. Paano yon? Pwede Pwede yon? rin. Actually, It's not contained lang dito sa hindi po, Pilipinas. hindi po siya contained sa Pilipinas. Actually, nakadesign na yung platform namin to accept support from all over the world. No? So, basta may WhatsApp ka na app, you can access Yuda. So, kahit nasa Antarctica ka, kahit nasa US ka, you can support campaigns sa Yuda. Pwede sa Antarctica, ha? Saka subukan nga yan. Pero ang Yuda is Philippine-based. Philippine-based It's a po. 100% Philippine 100% company. Philippine Okay, but company. your kumbaga your reach or your services can expand Yes, opo. worldwide. Kasi po platform kami, so we're not limited to just the Philippines. Oh, okay. So this is very popular already. Is it something that's gaining popularity or kailangan pang mas awareness para people will Kailangan po namin ng support. Kaya ka nandito kailangan pa- ngayon. Actually, Oo. kailangan pa namin ng maraming support kasi ang dami namin mga civic organizations na gustong tulungan. And katulad po, actually next week, I forgot to mention, no, we're running a campaign with Big Boy Cheng. Big Boy Cheng is a very, very big influencer in the Philippines. Oh, pero meron pala, may civic organization pala si Big Boy. Yeah, wala siyang Yan ba yung civic sa card? organization, Yan ba yung sa mga card? And, Yung sa mga toys, Yeah, mga toys. yeah, my son, yeah. Wala siyang civic organization, pero he partnered with Yuda kasi when he learned that Yuda supports civic organizations, he readily said yes kasi sabi niya, gusto kong sumuporta sa mga orphanages. So yung mga prizes. So orphanages. So meron kaming sinusuportahan orphanage in Silang. They're called the Casa de Bambini Orphanage for young kids. And Big Boy Cheng readily said yes. No, mag-run tayo na campaign to help them raise funds. So we're running that campaign
starting Monday next week. Yes, Monday next week to Friday to Sige, Sunday. so how do they get in touch with you, RG? Just in case there's anybody here who's listening, watching, interested, biglang nakaisip, ay, okay, magfa-fundraising ako. Sure. At, sige, so how do they get in touch with They you? can send me an email at rgsalazar@yuda.com and they can visit our website at www.yuda.com. Ayan, Very Yuda, interesting yan. Y-O-U-D-A-H. youdah.com. Very interesting yan kasi, di ba, ako sa Red Cross ako, sa JCI ako, sa Zonta ako. Pinaka main goal namin because we're voluntary Always is to raise funds. Yes, Ay, exactly. raise funds. So, ang hirap mag-raise funds. Sorry, Talaga. very expert na ako. Pero kung meron na dyan one-stop shop, Exactly. why not? Tsaka mas So, madali na kasi digital, walang dayaan. At worldwide. Hanggang Antarctica. Yes, hanggang Antarctica. Dahil Hindi dyan, lang mag-uusap tayo mamaya. hindi lang from Aparito Holo hanggang Antarctica na. RG, ha? Okay. Thank you very much, RG, for coming. And Thank you, good luck Argan. po sa Salamat inyong din po. sa Salamat inyong din po. bagong, what do you call it? Is it a new endeavor? Ano ba yan? New business? startup, a tech startup. Tech startup, very tech K-drama. startup. Okay, at ang oras, alas 9:01 na po ng umaga. As Kings Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. Kings Empire Corporation 7th anniversary celebration. 1 milyong pasasalamat. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo worth 1 million na cash prizes ang ipamimigay. Plus, 21 consolation prizes will receive a business package ng Kings Empire products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng Kings Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 with the grand draw on December 8, 2026. Para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page na REH Kings Empire Corporation o Kings Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. At ang oras muli, alas 9:02 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap po natin si Miss Mary Zabata, ang presidente po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information ASPN. Oras! Alas 9:05 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. EMAC, oras muli. Alas 9:05 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin nating babalita. Kailangan po natin magbigay po ng isang paalala po sa kalagayan po ng veteranong actress na si Odette Can. Umabot na po siya sa Senado yung issue po ng malasakit naging sentro po ng usapin. Umani po ng simpatya sa Senado ang kalagayan po ng veteranang aktres. Walang iba kundi si Miss Odette Can. Matapos umabot po sa mahigit 200,000 ang kanyang hospital bill, nahiwalay pa sa mga professional fee, caregiving expenses at mga gamot. Sa privilege speech nitong Martes, iginiit po ni Senator Erwin Tulfo na dapat manaig ang malasakit at dignidad para sa mga pasyenteng nahihirapang magbayad ng bayarin sa ospital, tulad ng pinagdadaraanan ng 80 anyos na aktres. Ibinahagi ng pamilya niya na ito po ay dumaranas ng pneumonia, emphysema at edema. Nadagdagan pa ang kanilang pag-alala matapos makatanggap po ng dokumento mula sa National Kidney and Transplant Institute na nagsasaad na maaring masuspindi ang credit privileges kapag hindi na-update ang bayarin sa itinakdang panahon, maliban po sa life support. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Tulfo ng usapin ay hindi lamang tungkol sa hindi nabayarang hospital bill, kundi tungkol din sa dignidad at malasakit. Iginit din niya na ang sitwasyon ng aktres ay sumasalamin sa mas malawak na hamon na kinahaharap ng maraming Pilipino sa sistemang pangkalusugan. Ayon po kay Tulfo, bagamat kinilala ang pinansyal na limitasyon ng mga ospital, dapat umiral ang mas mataas na pamantayan sa mga institusyong medikal. Binigyan din niya na ang mandato ng pampublikong healthcare ay serbisyo at hindi kita.
Nakibahagi rin po sa usapin sina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senator Risa Ontiveros na nagpahayag ng suporta sa panawagan para sa mas makataong pagtrato sa mga pasyente. Sa huli, hinimok po ni Tulfo ang Department of Health na repasuhin ang mga umiiral na pulisiya hinggil sa billing practices ng mga pribado at pampublikong ospital. Sa kabuuan, binigyan diin sa Senado na ang healthcare ay hindi lamang dapat umiiral sa batas, kundi dapat maramdaman sa aktwal na serbisyo at malasakit sa bawat Pilipinong nangangailangan. So aming mga panalangin na sana po ay gumaling po si Miss Odette Can, hindi talaga mapapatawaran yung galing, ang husay ni Miss Odette Can, di ba? Ano yan magaling na kontrabida. Character actress, Character di ba? actress siya Oo. talaga. Talaga lalo kang nanonood ng mga pelikulang Pilipino o sa TV at nag-appear si Odette Can, laging may tatak yung kanyang Oo, alam presensya. mo, magandang pelikula yan. Oo, at magaling labas. talaga. Oo. So, our prayers po for speedy recovery. At ang oras muli, alas 9:08 na po ng umaga. At kasama na po natin sa linya si Ms. Mary Zapata, ang presidente po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. Magandang umaga po, Ms. Mary. Welcome back po sa ASPN. Good morning, ma'am. Mr. Ricky, good morning morning. Ayan, good morning, Miss Mary. Nako, I'm sure nangangamba ka na rin, no? Katulad ng lahat po ng tao po dito ata sa buong mundo. Nangangamba po dahil po sa nangyayaring kaguluhan po dyan sa gitnang silangan. So, bilang pong presidente po ng Philippine Truckers Association, ano po ang mga nakikita ninyong magiging mga problema na harapin po? Tayo po, no? Yung mga gumagamit po sa mga serbisyo ninyo dahil kayo po ang naghahatid ng mga produkto sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Ano po ang inyong what can you share with us? No, what do we hope na mangyayari po ngayon sa nangyayari? I think, Miss Pat, this is one of the biggest challenge that we will be having in a few days or what? Kasi Oo. may pronouncement na ang Department of Energy na baka umabot sa 90 pesos per liter ang Correct. diesel. So pagka nangyari yan, of course, we cannot have any other choice but to pass on. Siyempre, maniningil kami sa mga kliyente namin, magre-request kami ng additional rate or increase ng mga charges. And of course, yung mga kliyente natin na importer-exporter, ipapasa din yan sa consumer. Oo. So, in fact, talagang tayo lahat tatamaan, hindi lang kami. In fact, this is really everybody's Worry, concern, Kaya, correct. Oo. oo. Malaking problema to, Miss Pat. nako. Oo. Oo. So meron na ba kayong ginagawang mga hakbang to anticipate itong mga sabi nga natin baka next week tinatansya na umakyat sa 90 pesos kada litro po ng diesel unless maka-intervene na po ang presidente, mabigyan siya ng emergency power tapos baka isuspend mo ng excise tax o ang VAT. But in the meantime, ang mga truck drivers ho ba or mga truck operators, kayong asosasyon nyo ba, mayroon ba kayong makukuhang ayuda o subsidiya mula sa gobyerno? Kasi nagsabi na, no, yung mga jeepney drivers, mga farmers, yung mga fisher folk, sila po ay makakatanggap ng ayuda. Pero kayong mga truckers po, anong tulong ang ibibigay po ng gobyerno kung sakali po humantong po sa ganitong kalala ang sitwasyon? Miss Pat, sadly, hindi kami kasali doon sa mga beneficiaries nung sinasabi nilang ayuda Hindi kami kasali doon. Oo. Kaya kahapon, we got an emergency meeting, yung board namin, para mapaghandaan if in case this situation comes. No? Ang iniisip namin, lahat kami, magkakaroon kami ng general membership meeting, i-assess namin yung situation, i-assess namin yung capacity namin kung hanggang saan masushoulder yung aming present rate. Pero kung hindi na naman kaya talaga, we will be forced to charge for additional rates. Oh. Kaya ito talaga ang tatamaan. Nako. Lahat tayo. Oo, correct. Ito yung sinasabi nga namin, domino effect na talaga, no? Siguro po sundot din po sa katanungan ni Patpi, dahil kung kayo nga po ay nagre-ready na, ang tanong po natin,
meron po ba kayong nakikita na other contingency measures by the government para po matulungan kayo? Dahil hindi nga kayo kasama, sabi mo, sa mga ayuda, no? Meron po ba kayong napag-usapan na beforehand na contingency measures since ever since naman alam po nila na 90% po ng cargo ng Pilipinas dumaraan po sa trucking. So, masasabi po ba natin na paghandaan nila? Well, I think sa puntong yon, Ricky, ang gobyerno never that we remembered na kami ay pinagbigyan ng ayuda, tinulungan, dahil ang kanilang conception sa aming hanay, it's a commercial. Yung ibig sabihin, commercial, we have the way to recover. But yung way namin to recover, tatamaan lahat naman tayo. Kasi siyempre, magtataas yung aming singil, yung magiging cost ng produkto natin, magiging mataas. So, that will affect the inflation. Siguradong tataas ang presyo. Kung tumaas ang diesel, hindi lang naman yan ang apektado. Pati yung spare parts namin, definitely it will go high also at the way yung ating diesel sa pagtaas. Sama-sama lahat yan. Gulong lahat yan. Taas lahat yan. Kaya ito, sabi ko nga kanina in my opening statement, this is one of the biggest challenges that ever we will be having. So, Miss Mary, no, I just want to find out, no, yung mga gastos po na pumapasok po sa isang trucking na operasyon. Syempre po dyan yung diesel, tapos binabayaran nyo, syempre may toll, tapos meron kayong insurance, tapos syempre yung sweldo pa, pambayad sa driver, sa mga pahinante at whatever. Sa inyong sa gastos niyo, ano yung pinakamalaki po na porsyento po? Yan ba yung napupunta dahil po sa diesel po, sa gasolina? Yes, diesel. It's almost 50% of our expenses goes to sa diesel cost. Sa diesel cost. So kung sakali po masuspend ito pong excise tax, malaking ginhawa po ito. Makakatulong ng malaki. Di ba excise tax natin, it's 12% ba yan? O Hindi, yung how VAT much? po yan, 12% yung VAT. Yung excise tax ata, depende po sa presyo po ng produktong petrolyo. Pero parang kahapon, na pag namin, as of now, no, parang ang diesel yata is sa 10 pesos yata ang nakukuha. 10 pesos per liter for gasoline, 6 pesos per liter for diesel. So kung masuspend itong excise tax, malaking ginhawa po sa inyo. Makakatulong ba ito? Status quo ho ba? Or kailangan nyo pa rin po magdagdag po ng gastusin? Kasi yung projection ng DOE na magiging 90 peso per liter, tayo ngayon at this point in time na as we speak, 70 pesos tayo per liter ngayon. So kung masususpend yung sinasabi nilang excise tax, so instead na 90, it would be 80. Yung 10 peso na yon from 70 to 80, napakalaking, malaking apektado lahat kami doon. Malaki pa rin yun. So we will be forced really to have or to request for an additional rate. Okay. Ako, siguro bigyan po natin ang mukha yung kahalagahan talaga ng trucking industry na unfortunately mukhang na-overlook po ng government kung gaano kalaki yung tulong ninyo sa ating ekonomiya. You are one of the backbones of our economy, no? Ano po yung mga produkto at serbisyong pinaka-vulnerable na maapektuhan po kapag naapektuhan po ang trucking industry? Halimbawa po kung talaga kayo mahirapan sa operational costs niyo, pwede po bang isa-isahin natin kung ano po yung mga top sectors po dito sa Pilipinas na maaapektuhan po ng inyong mga operations? Ang number one, agricultural, the foods. Lahat, di ba tayo import dependent? Yes. Sa bigat, sa sibuyas, salat, lahat yan, maapektuhan yan. And napakalaking bagay yon. Lahat kumakain ng bigas. So lahat mararanasan yan. Tapos ang susunod yung pinakamalaki rin na very, very worrisome is of course yung mga raw mat ng mga ating mga manufacturing, ng ating exporters. Pag na-delay yan, of course, walang mapoproduce tayo. Tapos
ay yung mga magkakaroon tayo ng mga artificial shortage ng trabaho, ang mga tao po pwedeng tumigil ang operation ng mga kumpanya kung mawawala ng raw mat. So, yan ang kinatatakutan namin. Malaki yan, dalawa na yan. Food sufficiency at saka yung shortage ng raw mat. Oo. So, Miss Mary, kayo, sabi nyo kanina, no, nagpupulong-pulong na kayong mga trackers, no, kung paano nga pwedeng gawin, no, para maibsan po ito kung sakaling sumirit o talagang magtagal itong gulo po sa Middle East. Kayo ba ay may balak na lumapit na rin po sa gobyerno at humingi po ng tulong, whether that's fuel subsidy or karagdagang kumbaga baka i-waive muna kunyari toll fees. I mean, I don't know, no? What are the other stopgap measures that you are thinking para po na pwede pong ibigay sa inyo ng gobyerno? Ang pwede lang namin talagang hilingin sa gobyerno is yung magiging yung easy of doing business, ease of doing business for the trackers. Okay. Dapat madali kami makapag-deliver, ma-avoid namin mga enforcers sa daan, that is extra expenses. Yung mga bagay na yan ang malaking may tutulong ng gobyerno. Pero kung patuloy itong mangyayari, of course, yung volume ng kargamentong dadating, lilesen yun. Kukunti yun dahil walang dadaanan, walang barko na magkakarga na papunta rito, especially pagka lahat ang origin diyan sa Middle East. Only cargo that will be freely coming in is yung dito galing sa ASEAN. Yung China, yung lahat dito sa ASEAN. So, mga talagang domino effect to, napakalaking napakalaking challenges na sana we prayed na immediately yung mga rulers ng mga ibang bansa na yan is tumigil maging na, no? maging considerate naman. May follow-up question lang po kasi sabi nyo nga, no, malaking tulong kung mabibigyan kayo ng gobyerno ng ease of doing business. Ano ba yung mga balakid po na hinaharap po ng mga trackers? Ito ba yung mga kotong, mga nangungotong? Ano ba yung mga hanggang ngayon? Kasi kanina binanggit nyo, no, yung mga expenses, no, yung gasolina, yung mga toll, yung insurance, tapos syempre yung pasweldo. So, may porsyento rin po dyan ina-allocate ninyo para sa mga tong. Yes. Sa isang, bibigyan ko kayo ng whole picture, no? Opo. Sa isang container na ilalabas namin sa Kiev, yung aming magagastos doon, hanggang sa maisauli, yung empty container sa depo ng shipping line, umaabot kami ng gastos doon na 3,000 to 5,000. Okay. Kung mawawala yan, malaking bagay. Sa tong lang po ito, yung 3,000 to 5,000. Lahat-lahat na yon. Gasolina. Yung kotong, nandun yung passing through fees, nandyan yung charges ng shipping line, nandyan yung charges ng container yard, nandyan yung charges ng mga port operators. It will sum up to that much. Okay. So 3 to 5,000 within Metro Manila po 'yan or pati yung mga probinsya. Kasi paglabas ng pier kasi 'di ba kayo ba ay yun nga yung pagkunyari hinahatid sa Pampanga o sa mga Batangas, kasama rin ho ba 'yan? Itong 3 to 5,000 hanggang saan po 'yan umaabot? Mostly Metro Manila kasi pag pumunta ka ng Cavite, pumunta ka ng Batangas, pumunta ka ng Laguna, sisingilin ka dyan ng mga passing through fees. Passing through. The list dyan is 1,500, 700, mayroon 750. So, kung nagkaroon na tayo ng EO Executive Order no, ng 41, pinagbabawal na yan eh. So, ngayon, balik na naman eh. Ma'am, so itong passing through fees, linawin lang po natin, hindi po siya legal. Ito po yung mga illegal na passing through fees. So hindi po siya hindi siya nakabatas, no? Nakabatas na kailangan passing through fee. Illegal. Kumbaga tong talaga to. Tong po siya. Yes. Kasi i-require ka nilang... Sino po nag-require sa inyo? Kung illegal siya, sino po nag-require sa mga trackers? Mga LGUs. Ang isang halimbawa sa Cavite,
Kung wala kang sticker doon, hindi ka nakakuha, para makapasok ka doon, hihingan ka ng 500 piso, ang kumukuha nun yung mga enforcers. Oh. Mga importers ang kumukuha ng Enforcers. enforcers. Okay, so Cavite. Enforcers, Oo. oo. So Cavite po, dito po sa Metro Manila, may passing through ba or meron pa kayong binabayaran na tong? Ang medyo may kahigpitan dito ay dito sa, siguro naman, nasubaybayan natin on the past, na yung mga tao, yung mga enforcers ni Mayor Isko, Oh. lagi na yung nakabalandra dyan sa Rojas Boulevard. Oh. At sa kaunting ipaparahin ka, hihingan ka ng dokumento, pag hindi mo agad na ibigay, or yung sinasabi nila na yung aming time-bound ng tabs appointment is more than 2 hours na, ayan. Hihingi na yan. Maglalagay ka na naman. My Oo. God. So, Or oo. if if you will not settle with the compromise, ay malaki ang penalty sa iyo. I-impound ka niya, and that is almost 10,000. Ma'am, nakakalungkot naman the way you're talking about it. Parang tinanggap niyo na sistematiko na yung kotong, samantalang illegal naman po siya. So ano po yung marirekomenda nyo? Halimbawa, makaupo nyo, halimbawa, kung hindi man yung presidente natin ng bansa, halimbawa si Mayor Isko nga, ano po yung maisasuggest po ng inyong organisasyon na policy changes po para po matulungan po yung trucking industry, hindi lamang ngayong may krisis, kundi siguro pang matagalan na po yung tignan natin? Kung sana naman ang ating apila sa lahat ng government offices, they should see the importance of the trucker. If the truck stops, economy stops. Dapat doon, lagi nilang maisip yon at bigyan naman kami ng support. Laging ang pronouncement ng gobyerno, lahat ng SME enterprise, ang ating negosyo sa Pilipinas consist of SME. And that is 99%. At sabi, tinutulungan, pero hindi namin maramdaman. Kaya hanggang ngayon, lagi kaming umaapila, nagsasabi kami na ito ang mga problema. At kahit nga sa DPWH, yung overloading, another 500 pesos yun para huwag ka nalang mahuli. So, talagang ito, napakahirap nung hanap buhay na ito at talagang marami na ang dumadaing. Pero Miss Mary, kanino kayo nagdadaing? Sa LTFRB, sa DOTR, sa Department of Transportation? Kanino po kayo pwedeng humingi ng tulong po? Alam mo, lahat yan inaikutan na namin. LTFRB, LTO, DTI, DOTR, DPWH, even DOF, even Customs. At wala. Laging they will investigate, titingnan nila kung paano. Even in Malacanang, mayroon na rin kaming naging sulat kay President Bongbong. At during the time ni Secretary Abalos being DILG, nakakuha kami ng relief doon sa mga huli ng mga enforcers, yung mga paparahin ka, mga ganyan-ganyan, mga charges sa kalsada. Nawala yon. If not totally, siguro napakaliit ng porsyento ang natira. Ngayon, medyo mga ginaganahan na uli yung iba. So, nagre-request kami ng appointment si Secretary DILG para kay John Vic. maipakita namin. Para maipakita namin kung ano yung naging relief namin nung nakaraan si Secretary Abalos, kasi very, very helpful. A text or a call, talagang ina-attendan niya yan. So, medyo kasi ngayon, siguro si Secretary is busy for several other matters na mas importante sa palagay nila kaysa amin. So, pero pero have you reached out to him? Meron na hubang may sulat na kami sa kanya requesting for an appointment. Pero hindi nga namin hindi pa kayo nababalikan.
Oh, kahit dyan sa yun sa ARTA, yung ease of doing business. Oo, anti-red Ah, tape. There was a time na sila, yung mga tao nila, yung mga nag-camouflage, sumakay sa truck namin para ma-observe kung what is happening. Oo. Akala namin magkakaroon na ng magandang Reform. resulta. Oo. Pero nataon na, hindi ko alam kung paano yun o coincidence or what, yung sumakay at saka yung departamento na yun, yung hepe ng departamento na yun na trying to investigate, bigla naman nawala. Ay, tinanggal? Hindi lang namin alam, pero hindi na namin mahabol kung nasan siya. Oh my. Oo. Naku. Nakakabahala sa Nakakabahala, oo. Kasi nga talagang sabi nga nyo, it's a domino effect. Tapos lahat na lang ito. po. Oo, lahat po tayo. Kasi lahat naman ng bansa. Affected tayo. Oo, affected tayo. Tapos may kotong pa. May kotong pa, oo. Kaya sige, Miss Mary, kami po ay babalik-balikan namin kayo. Pero sana nga, sabi nga namin, kailangan na natin manalangin, no, na hindi na ito magpatuloy, mahinto para po talaga back to regular programming na lang po talaga tayong lahat. Oo nga, dapat yung ating mga leaders, they should know the word or the meaning of the love. Huwag ng hate. Oh, oo nga. Dalitan ng dalitan eh. Kaya nga eh, oo. O sige po, Miss Mary, kami po ay sabihan nyo kami pag kayo po ay nagkaroon na ng pagkakataon makausap si Secretary John Vic para i-report mo sa amin kung anong mga pagbabago po ang pwede naming maasahan para po dyan sa trucking industry na yan. Maraming salamat po, Miss Mary. Thank you, ma'am. Miss Pat, Miss Ricky, salamat sa inyong dalawa at sa lahat ng pamunuan ng inyong istasyon. Thank you, thank you. ma'am. Ayan po si Miss Mary Zapata, ang presidente po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. At ang oras muli, alas 9:28 na po ng umaga. Samantala, todo bantay ang Department of Trade and Industry sa presyo ng mga pangunahing bilihin para matiyak na hindi maaabuso ng mga tiwaling negosyante ang kaguluhan sa Middle East. Nakikipag-ugnayan na po ang ahensya sa malalaking retailers upang matiyak na walang pagtaas sa presyo ng mga essential goods. Samantala sa Negros Oriental, pinayuhan ni Cristel Jade Bato, tagapagsalita ng DTI sa nasabing rehiyon, na huwag mag-panic buying at dahil po sapat na supply naman ang lahat ng uri ng bilihin ng pagkain. Inutusan din ni DTI Negros Oriental Director Juliet Banogon na mangalap ng datos mula sa malalaking negosyo bilang paghahanda naman sa posibleng pagtaas ng presyo sa mga darating na linggo. Hinimok din po ng ahensya ang publiko na huwag mag-hoard para maka-avail din ng mga produkto ang malalaking porsyento naman ng mga consumers. Narito na po ang latest prices sa mga pangunahing bilihin. Sa ating pong beef rump, 480 pesos po kada kilo. Beef brisket is 420 pesos kada kilo. Ang pork ham, 350 pesos kada kilo. Pork belly, 380 pesos per kilo. Frozen liempo naman ay 300 piso kada kilo. At ang frozen kasim ay 240 pesos per kilo. Okay, ayan. So nako, talagang pagpunta mo ng grocery or ng palengke, talagang matataas na presyo ng lahat ng maaasahan mo. Oras, alas 9:30 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Ito, makakausap naman po natin ang ating suke, si Dr. Romel Banlawi, National Security Expert. Ayan, kasi nga maraming nangangamba, may EDCA sites tayo. Baka umabot daw dito yung mga missiles mula po sa Iran. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information SPN. Oras! Alas 9:32 na po ng umaga at kasama na po natin via Zoom si Professor Romel Banlawi. Siya po ang National Security Expert at Presidente po ng Philippine Society for International Security Studies. Magandang umaga po, Prof. Welcome back po sa ASPN. Good morning, sir. Yes, good morning Miss Pat, good morning Miss Ricky, good morning po sa inyong lahat. Okay, Prof. Syempre po, no, talagang this whole week, pinag-uusapan po natin yung nangyayaring gera po dyan sa Middle East. At syempre, sabi namin, maski na malayo po, tayo po ay nararamdaman na po natin no, yung mga epekto, canceled flights, pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo. Isa sa mga pinangangambahan ng mga Pilipino, kasi inaatake nga ng Iran ang mga US bases no, dyan po sa Middle East. Sabi nila, tayo, ilang bang EDCA sites natin? 7 ba o 9 ang EDCA sites natin? Aabot kaya pag sila po ay magpaputok ng mga missiles, aabot ba dito sa Pilipinas? Your thoughts po, Professor? Well, kung pag-uusapan po natin yung conventional military activities na nakikita natin ngayon sa Middle East,
ay mahirap na paabutin ng Iran yung missile nila dito. At sa tingin ko naman, wala namang intensyon ang Iranian government na atakihin ang Pilipinas dahil kaalyada tayo ng Estados Unidos, dahil pinapalagahan ng Iran yung ating friendly diplomatic relationship. Ang nakikita kong banta sa ating seguridad ay yung magkaroon ng tinatawag na low intensity conflict dito sa Pilipinas, initiated by pro-Iranian elements. Yun, kasi meron po tayong history na nagamit po yung bansa natin bilang operational areas ng mga pro-Iranian elements, particularly halimbawa yung Lebanese-based na Hezbollah ay nagamit nila ang Pilipinas bilang area of operations, especially during their activities in Southeast Asia. So yun po ang dapat natin na bantayan, na magkaroon ng sympathy attack dito o kaya magkaroon ng violent activities as a result of the activities of pro-Iranian elements. Nako, oo, Hezbollah. Okay. Ito po, Prof. So, ano po, you're confirming po yung sinabi nga po ng NSC na wala pong direktang threat sa Pilipinas yung nangyayari. Indirect po yung makikita nating threat dito. Indirect. Indirect. Pero kung ini-expect natin yung conventional military activities like tatargetin tayo ng missile, ay mahirap gawin ng Iran yon. At sa tingin ko, walang intensyon yung Iran na gawin yon. Ang kinakatakutan ko nga, yung mga sympathizers ng Iran, yung mga pro-Iranian na elements na willing mag-retaliate in different parts of the world in support of the Iranian situation. Hindi po talaga mangyayari dito kasi military strategy po, 'di ba, na yung mga hubs po at saka yung mga allies po na mga halimbawa ng isang bansa na nakikitigma ay strategic targets. So ma-assure po natin, more or less po magagarantiyan natin for now na hindi po ito mangyayari sa atin, na maging strategic target po tayo. Well, kung strategic target ang pag-uusapan, ay we will magnet attacks coming from pro-Iranian elements. So, kasi meron pong American interest dito. Pwede po at Israeli interest, pwede po nilang targetin ang mga EDCA sites kung gugustuhin po nila. Pero hindi po yung large scale na nakikita nga natin ngayon sa Middle East. Pwedeng magkaroon ng mga use of improvised or kaya ambuscades, mga ganon. Pero hindi okay, mga terrorist attacks na familiar na po tayo, pwede pong mangyari yun. Kasi alam naman po natin yung ating alliance with the US is also attracting the enemies of the United States. Kaya naging target tayo ng ISIS, naging target tayo ng Al-Qaeda during the past few years. Sir, saan po nagagaling yung mga pro-Iranian? Para po medyo maging aware kami. Halimbawa, ito may pro-Iranian na pala dito. Are they hiding in plain sight? Halimbawa, saan po sila nagagaling? Paano po sila nakakapasok sa Pilipinas? Sa ngayon po, bilang counterterrorism scholar, ang binibigyan ko ng atensyon ngayon ay yung activities ng Hezbollah sa Southeast Asia. Kaya nga ako ngayon ay nasa isang Southeast Asian country, nasa Bangkok po ako ngayon para pag-aralan kung ano yung mga pwedeng posibilidad na spillover ng Iranian conflict sa Southeast Asia at paano maapektuhan yung Pilipinas, dahil nga may mga insidente in the past na ang Pilipinas ay ginamit na conduit ng Hezbollah elements para i-finance yung terrorist attacks ng mga pro-Iranian elements dito sa Southeast Asia. Is it ano? Pero na-coil po natin yung mga yon at na-arrest po natin yung mga nagbabanta na yon, dahil nga tayo ay ang ating law enforcement authorities ay tumututok sa mga ganung klaseng banta. At kaya ngayon ang dapat natin na bantayan ngayon at paghandaan yung posibleng pag-operate ng mga pro-Iranian forces, halimbawa na yung Hezbollah. Kasi yung Hezbollah po in the past ay naging aktibo sa Southeast Asia at pinapangambahan namin baka ma-revive yung kanilang interest to operate again in
in the region. That's what I was going to ask nga may interest ho ba dito sila sa Pilipinas? Nakikita ba nila ang Pilipinas ay isa sa mga easy targets, kumbaga? Kung sakali nga na magkaroon ulit, ma-ignite ulit yung kanilang interest na buhayin ulit yung kanilang pagkakalat ng terorismo or whatever, ang Pilipinas ba, is it a vulnerable target? Depende po yun sa magiging aksyon natin at magiging aksyon ng Estados Unidos. Kung gagamitin ng Estados Unidos yung 9 EDSA sites para i-facilitate yung kanilang military activities sa Iran, ay mataas yung possibility na maging target po tayo. Pero hindi po nila tatargetin yung buong bansa natin. Specific target po yan sa mga American forces na naririto sa Pilipinas to prevent them from using the Philippines in its military operation in Iran. At alam naman natin na pag ang Estados Unidos ay pumasok sa isang gyera, ay lagi tayong napapasama. Halimbawa, yung Afghanistan War, Iraq War. So, napasama po tayo doon. Huwag na natin banggitin yung Vietnam War o kaya yung Korean War. Ang mga gyera naman yan, hindi naman po natin gyera yan. Gyera ng Estados Unidos. At dahil tayo kaalyado ng Estados Unidos, ay naging bahagi tayo ng mga conflict na yon, pero ang kinukomit lang natin ay largely in peacekeeping operations or peace promotion o mga peacekeeping forces. Kaya wag po nating isasantabi yung posibilidad na pwede tayong atakihin, pero hindi yung malaking atake na iniisip natin na nangyayari sa Iran. Pero expect also, mag-prepare din tayo for the worst case scenario kasi yung Marawi Siege of 2017, hindi naman natin inakala na nagagawin ng pro-ISIS elements yun sa bansa natin, pero nangyari na nga at nagkaroon ng devastating effect at ngayon ay nakaka-recover na tayo at well-experienced na po yung bansa natin para harapin yung mga banta na yan. Kaya confident po ako sa ating law enforcement authorities na mapipigilan yung mga ganitong klaseng possibility. Kaya nga tayo, nakikipagtulungan din tayo sa ating mga kaibigan sa law enforcement institutions para mabigyan sila ng mga insights, information, at mga data kung paano tayo magiging handa sa mga possibility na magkaroon ng banta dito sa Pilipinas. Okay. Okay, Mili, ano na nga po, sabi nyo nga po, dapat mag-isip na tayo ng long term, kumbaga expect the worst na, no? So kung magkaroon po talaga ng isang talaga matinding military crisis, when it comes to our sovereignty po, sino po yung may final operational call sa pag-operate po ng mga EDCA sites? Ito po ba ay ang Estados Unidos o meron pa rin tayong say? Halimbawa, gusto ng Estados Unidos gamitin po yung ating mga EDCA sites. Sino po ang may final call, kumbaga, Pilipinas ba o ang US? Tayo po ay may control sa mga EDCA sites na yan dahil yung mga EDCA sites na yan ay nasa loob ng mga Philippine military bases. Okay. So sa yung sa terms po ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, meron po tayong na control dahil bahagi ng ating teritoryo yan. Parang ganito po yan, no? Meron pong isang bahay, pinahiram mo isang kwarto mo sa kaibigan mo. Pero siyempre, pagpapasok ka sa kwarto ng kaibigan na pinahiram mo, magpapaalam ka, magpapasabi ka. May mga agreement nila paano i-implement yan para hindi ma-offend yung isa't isa. Pero ang EDCA, dahil nga isa sa mga epekto ng EDCA sites na yan ay it allows the presence of American troops in the Philippines in a rotational basis. Kaya pag may American presence, ay pwede niyang attract ang mga enemies of the United States. Kasi nalilito po sila eh. Kasi Prof, di ba, naglabas nga ng salita si President Trump, nagalit siya sa Spain. Sabi niya, wala daw siya pakialam kahit nasabihin ng Spain na hindi niya pwede gamitin dahil he can just use it if he wants to. So, di ba, parang iba yung pag sinabi po yata ni President Trump, may magagawa po ba tayo? Kasi Spain hindi naman basta-basta ang Espanya, pero sinabi niya, I don't care. Not verbatimly, but basically he was saying, I don't care if they don't allow us to use it. I will use it if I want to. Yung po ang major concern namin ngayon under Trump administration dahil ang US under Trump administration ay nagiging mas unilateral siya sa halip na collective. Sinusolo niya, kumbaga nagpe-perform siya ng global police role. Nagiging transactional siya.
at hindi niya na ino-observe yung established norms na sinet up ng Estados Unidos noong after the Second World War. So yun ngayon ang estilo ngayon ng liderato ngayon ni Trump, very unilateral, transactionalist, at very inward-looking, very isolationist. Kumbaga, wala siyang pakailam sa buong mundo, basta interest niya. Ang tingin niya, interest to ng Estados Unidos ay gagawin niya kahit na na-offend na yung mga allies niya. Sana po, wag nangyari sa atin yung ganyang klaseng treatment na ginagawa ni Pero Trump. Prof, aside from that, no, you already mentioned nga the traits of President Donald Trump. Marami po nagsasabi rin na he did not think this through. Kayo ba ay naniniwala na kumbaga naging padalos-dalos yung kanyang desisyon, kasama na rin pong Israel dyan, na bombahin ang Iran? Or sa tingin mo, may plano po ito, long-term, sa galaw po ng Estados Unidos at Israel? Marami po nagsasabi short term, walang long term goal na nakikita. Do you agree or do you disagree? Sa pag-a-analyze ko po ng ginagawa ni Trump, sa tingin ko po ay pinagplanuhan niya to dahil he is motivated by interest na hindi niya po dinidisclose kung ano yung interest na yon. So only a big interest that we don't know that will motivate Donald Trump to do such kind of military action against Iran. So yun ang di po natin dinidisclose kung ano talaga yung interest niya, ano yung motive niya talaga. Ang ginagamit niyang publicity, kaya niya ginagawa yun ay to protect the American people against the enemy of the United States and to change the regime in Iran. Because the current regime in Iran is very hostile against American interest. So yun ang sinasabi niya. Pero sa tingin ko mayroon pang mas malalim na kadahilanan kung bakit niya ginagawa yon. At sa tingin ko motivated by Trump's vested interest. Pero hindi naman pwedeng, justifiable ba yung ginagawa niya? Sa ngayon po, bilang isang nagdadulubhasa sa international politics ay niya pa sa Venezuela, sa Iraq, ay is anathema to the established norms na sinet up after the Second World War na dapat rules-based, dapat collective security ang pinupursu mo, dapat in accordance with the international norms and behavior. So, and then less and less military actions. So, ngayon, ginagawa ngayon ni President Donald Trump is taking the military option to solve its problems with the rest of the world. So, kung po yan, is a threat to the established order na kinreate mismo ng Estados Unidos after the Second World War. So, ngayon, we are seeing a new world order. That for me is more anarchic, and more uncertain, and more fluid. And for me, under such kind of situation, very uncertain security situation, tumataas po yung ating security anxieties. Okay, Prof, I have I want to pick your brain on this because ako po talaga medyo invested po ako dito sa usapin nga po ng international news natin. Marami rin po nagsasabi, hindi lang po dito sa media outlets po ng bansa natin, kundi actually international media is saying na it's a diversionary tactic po itong digmaan na nangyari. Marami pong gustong pagtakpan na issue, halimbawa ang Epstein files dahil supposedly, napakaraming malalaking personalidad ang involved dyan. Nandyan din po yung mga tungkol naman sa mga natural resources, halimbawa, Ano po sa tingin ninyo, ano po sa palagay ninyo, yung talaga naging dahil, sabi niyo po kasi kayo nabanggit ninyo, may ibang motibo si Donald Trump eh. Ano po yung motibo na sinasabi ninyo? Ito po ba ay diversionary tactic din? May basehan po tayo sa kasaysayan ng mga major powers kung bakit nila ginagawa yung ganyang klaseng military activities. Halimbawa po yung Roman Empire. Ang Roman Empire po during their height, pag nagkakaroon ng internal problems o nagkakaroon ng crisis of leadership, ay nagwe-wage ng war against their neighbors to divert the attention away from the internal turmoil o kaya to justify. Halimbawa, pag nagkaroon ng malversation of fund o kaya kulang ang pondo ng empire, ay nagke-create ng war situation para ma-justify yung additional taxation or mobilization of the country's resources. So, yun po ang basehan kung bakit nagkakaroon ng ganyang klaseng
ating analysis. Pero sa mga panahon ito, ang hinihingi po natin ay dapat maging mas transparent ang Estados Unidos sa mga motivations niya at mga purpose niya kung bakit niya ginagawa yung pag-aatake sa Iran bukod sa mga sinasabi niyang mga public statements. Pero ang mahalagang pagtutunan natin ng pansin ngayon ay yung clarion call ng buong mundo, ng clarion call ng United Nations, ang clarion call ng European Union, ang clarion call Gulf states na magkaroon na ng tigil putukan yung both parties kasi habang tumatagal po yung military activities of both parties, mas lumalalim po yung economic fallout niya, yung mga economic shockwaves niya sa mga mamamayan ng buong mundo. Ramdam na ramdam po natin. Halimbawa, ang mga Pilipino, bagamat sinasabi natin na malayo ang Middle East, ay malapit po sa bituka natin ang mga isyong nangyayari po doon. Correct. Oo. So Professor, ito po, pang ilang araw na, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 6 na araw na, papasok na po tayo sa isang linggo. Sinabi po ni Donald Trump, baka umabot ng 4 hanggang 5 linggo. Kayo ba ay sa nakikita nyo ngayon, medyo ba papunta ba tayo doon? Paano rin makakatulong? 'Di ba sabi nyo clarion call, lahat po ng bansa sinasabi tigil putukan na. Ang Oman na supposedly ang mediator, gaano sila ka-successful naman po ngayon so far sa negotiating table? Ang best case scenario po ay magkaroon ng immediate conclusion yung military activities. Huwag nang paabutin pa ng 4 weeks. Although sinasabi ni President Donald Trump na kaya pa ng Estados Unidos na mag-conduct ng military activities beyond that. Pero ang interest po ng mga nagkakaroon ng back-channeling negotiation ngayon with parties involved in the conflict ay magkaroon ng immediate conclusion yung kanilang military activities, magkaroon ng ceasefire para po hindi po ma-disrupt yung ongoing global economic activities. Halimbawa, yung pagsasara po ng Strait of Hormuz ay malaking impact po yan sa global and regional trade. Apektado dyan yung mga major powers na dependent po sa Strait of Hormuz for the flow of oil resources. Ang Japan, ang China, ang India, at damay po ang Pilipinas diyan. Kaya nga yung lagi ko nga sinasabi, double economic shocks yung nararamdaman ng mga Pilipino. Unang shock diyan, yung oil price increase. Alam naman natin, ang oil price increase ay nagdudulot yan ng inflation. Tumataas ang mga presyo ng mga bilihin. Pangalawa, pag naprolong po yung conflict diyan sa Middle East, ay maapektuhan po yung ating overseas Filipino contract workers. Pwedeng pabilikin sila dito. So, doble ang pahirap na idudulot niyan sa Pilipino. Mataas na nga ang presyo ng bilihin, wala ka pang pambili. Correct. So ako siguro, Prof, balik tayo sa EDCA sites. So sa tingin niyo po ba sa nangyayari po ngayon na krisis dyan sa Middle East, do you still think that the EDCA sites are an asset to us or more of a liability? Kasi sabi nyo nga, napupull in tayo lagi sa mga gerang, hindi naman nating gera, or sa tingin nyo pa rin, ay pinapalakas nito pa rin ang seguridad ng Pilipinas? Double effects po kasi yung EDCA sites. Ang positive effect niyan, ang mga EDCA sites na yan ay nagpa-facilitate ng mga economic activities na bibigay ng additional capability for the Philippines for self-defense. At nagkakaroon po ng transfer of technologies at ang US po ay nagbibigay po sa atin ng mga ayudang pang-militar. Mga military aid and financial military financing. So yun po mga nakukuha natin sa Estados Unidos. May mga economic benefits din. Although may mga social cost din. Alam naman natin na yung mga social cost na experience natin during the basis sa Iraq. But at the same time, bagamat nakikinabang yung Armed Forces of the Philippines sa mga military assistance na binibigay ng Estados Unidos, na-attract naman natin yung enemy of the United States. Kaya hindi po pwedeng na positive lang. May lahat po ng mga bagay ay meron ding mga negative downside. consequences. We have to deal with the negative consequences kasi yan po talaga ginusto po natin yan Ikaw ba, Prof? Gusto mo yan? Balik po ako sa tanong. Kung kayo tatanungin,
Ano tingin niyo, more pro or con po kayo ngayon? Kasi syempre ngayon na natin Ako ngayon, nararamdaman. unang pa man, bago pa man ako makilalang dalubhasa sa larangan ng security, ay college pa lang ako sa UP Diliman, ay nagmarcha na po ako from UP Diliman to Clark Air Base to oust the US bases in 1991. So, hindi po nagbago yung aking posisyon magmula po noon. Kasi mas pinupurso ko po yung strategic autonomy natin at yung strict implementation ng 1987 Constitution for an independent foreign policy. So hanggat kasi although nakikinabang tayo sa mga EDCA sites, ay nadidepen ngayon yung ating reliance on the United States. Alliance is creating reliance. Para sa akin, mas mahalaga na ma-develop natin yung ating strategic autonomy at ma-increase natin yung ating self-reliance defense capability. So, kaya po natin yan. Pero pahalagahan pa rin natin yung ating military relationship with the United States, yung ating defense cooperation with the United States, dahil nakikinabang naman tayo sa sa relasyon natin sa Estados Unidos. Pero para sa akin, ay wag na tayong mag-host ng mga US military facilities sa territory natin para ma-enjoy po natin yung ating pinaglalaban pa noon na magkaroon tayo ng full independence, magkaroon tayo ng strategic autonomy at talagang maging ganap na sovereign country po tayo. Very Ayan. interesting, Prof. Oo, sige po. Professor, very nice, very incisive po ang ating discussion. Kung magpatuloy ito, babalik po kayo kasi nga kailangan po natin mas himayin pa. Bakit po talaga pumasok po si Donald Trump at Israel dito nga kontra Iran. Pero sana nga, lahat po tayo nananalangin na sana po ay tigil putukan na po dyan sa Middle East. Maraming salamat po, Thank you, Professor Prof. Banlawi. Thank you, Prof. Miss Pat and Miss Ricky, God bless you. God bless rin po. Si Dr. Romel Banlawi, ang presidente po ng Philippine Society for International Security Studies at National Security Expert rin po. Oras po, alas 9:54 na po ng umaga. Samantala sa kaugnay na balita, nagpatuloy ang paglaki ng utang ng Pilipinas sa unang bahagi ng 2026. Sa pagtatapos ng January, umabot sa 18.13 trillion pesos ang outstanding debt ng bansa. Ayon po sa Bureau of the Treasury, mas mataas ito ng 2.41% kumpara sa utang noong Disyembre. Mas mataas din ang kasalukuyang utang ng 11.15% sa year-on-year na pagkumpara. Base sa pinakahuling population data ng Philippine Statistics Authority or PSA, may utang na 160,800 pesos ang bawat isa sa 112.7 million na Pilipino. Tiniyak naman ng Bureau of the Treasury na sustainable pa rin naman ang naturang antas ng utang sa bansa. Nako, grabe. 18 trillion ng ating utang. Grabe. 160. Alam ko, ako wala akong utang. Lahat binabayaran ko. Tapos bigla akong may 160,000. Oras, alas 9:55 na po ng umaga. ESPN pa rin tayo. Ang sambayanan, pinusuan natin. Kung kayo po ang papapiliin, gusto nyo pa bang kumayod kahit lagpas na po kayo sa retirement age? Ayan, kung after 60, okay pa rin sa inyo magtrabaho. Panoorin po natin ito. Tingin ko hindi na dapat. Kasi dapat mas maganda magpahinga na sila gawa ng tumatanda na sila. Kailangan na nila ng mas maraming pahinga. Okay na yung nagtrabaho sila nung medyo binata sila. Ngayon, lalo na pensionado, okay na magpahinga. Depende sa tao. Kung mayroon naman kasing kahit lagpas na 60 pa, maliksi pa, pwede pang magtrabaho. Mayroon naman din iba na wala pang 60, mahina na. Depende sa tao. Kung sa akin, kung kaya pa, okay pang magtrabaho. Yung ibang senior po, sir, nandiyan lang po sa bahay. Pero yung ibang senior po, sir, ma'am, gusto po nila magtrabaho kasi gusto po nila maghanap buhay. Sa hirap ng buhay ng panahon ngayon. Para sa akin po, dapat hindi na eh. Kasi mga 60, senior citizen, madalas niya may mga sakit na po, may mga may mga karamdaman na gano'n. Yung iba, mga hirina na di na kaya magtrabaho. Kaya pero minsan kasi di rin maiwasan kasi lalo na kung wala naman silang inaasahan. Yung iba, walang anak na mag-aaruga sa kanila. Yung iba, kung meron man, tapos naman sa pangangailangan. Kaya yung iba hanggat kaya, kahit matanda na lang, tatrabaho pa rin. Ay,
Okay, so hati pa rin, no, yung ating ano. So, basta at least may option ka. Hindi mandatory retirement. Hindi porket na 60 and above ka, hindi ka na pwedeng magtrabaho. Di ba nauna ang Japan dyan, when they started giving job opportunities sa mga restaurants, sa kanilang mga senior citizens. Kaya naman ang daming pumuri sa Japan noon. Yun. Ayan. Okay, bago kami magpaalam, happy birthday sa aming audio man kay Dante Happy Recto. birthday. Ayan, isa sa mga audio man po natin. Siya po yung nag-check parate na gumagana ang aking buzzer. Yung papat ang baterya mo. Happy birthday na po kay Cindy ng EBC Canteen mula po sa mga kumakain. Aba, magpadala ka naman magkain dito, baka may Cindy. pansit. May pansit. Oh, happy birthday din. Kaya tawag ng nanay ko. Batiin ko daw ang aking pamangkin na si Lander Saliganan mula sa Cagayan. So, naimbag nga umaga, aking ka. Ayan po, at tandaan dito sa ASPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ang paghanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte po kayo na diskusyon. At tandaan po, ang buhay ay hindi patagalan, kundi pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan na lang po natin ang problema, maski Wala hirap ka ng na energy tayo. tumawa, no? No, it's so hard to laugh, di ba? Pag ang dami mong problema, ang bigat-bigat. Kaya yan, mag-food trip na lang, kumain tayo ng masarap, gumawa tayo ng mga masasayang alaala, pero wag po natin kalimutan talaga, manalangin po ng mas matindi po ngayon dahil po sa kinakaharap po ng buong mundo ngayon. Kaya, bukas, tutok pa rin kayo dito sa Ano sa palagay nyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girl! At mamaya sa po ay medyo ng gabi, more international news po sa mata ng Agila International. Dito lamang sa Net 25. See you tomorrow! Happy